tatlong bagay ang i-contribute ko ngayon, no, yung sa Davao na may press statement ngayon si Congressman Barbers, and diyan sa pangalawa yung lumutang daw na drugs dito sa dagat ng somewhere in Visayas na nakuha ng Coast Guard, and yung budget process ng intelligence community natin pagdating diyan sa alam ko si Morales makakaano diyan, oh, kumbaga maintindihan yung proseso ng budget na yun eh. Naunahin ko lang tong statement ni Congressman Barbers na meron daw mga empleyado sa munisipyo sa City Hall ng Davao na 37 ano? 37 na ano. Now, Joey, itong issue ng drugs ng Davao, lumutang ito after na tinanggal yung mga pulis ni Baste, yung 37 ba yun na ni-relieve, no? At saka yung pinalitan ng mga SAF. Noong tinanggal ang mga pulis ng Davao City, na pinalitan ng bago, nagsipag-utangan ito may mga nahuling may nakita mga drugs, sunod-sunod, no? Na hindi malinaw kung anong totoong kwento talaga diyan, or baka may tanim droga. And ito nga ngayon, biglang naglabas ng statement si Barbers na, imbestigahan nyo PDEA, PNP, ang City Hall, ang Government of Davao, mga empleyado dyan, ay positibo sa drugs. Here comes now, July, magsusuna na. Sa Malacanang kasi, nagkakaroon kasi dyan ng interagency to craft the speech of the President during SUNA. Kumbaga, lahat ng alin siya, kukunin yung mga input dyan kung ano mga importante. Pero may nagbulong sa akin, no, may mga kaibigan man tayo diyan sa ano ba 'yun, sa Aladdin Palace na mukhang sa speech doon patamaan ng Davao. Na tingnan mo, ang Davao ay kaaway ng mga drug lords, and here comes now, meron ang mga diyan ay positibo sa drugs at napakahulihan. Yan ang trajectory, no, Kalma. Diyan talaga they are building up this to at sunod-sunod yan, Miss Joey. At sunod-sunod yan. So, dapat ito alerto ang Davao City. Alam ko, gumagawa na sila ng parang sila Mayor Basti dyan, no? Pero ito ay pasimpleng atake sa kanila, no? Na, tingnan mo, kalaban nila ang drug lords, ang mga ganito, pero ito ngayon sila ay mga positibo sa drugs at kaliwat kanan ng hulihan. Ang bottom line, ang sisi papunta kay Mayor Basti, di ba? May mga I think may mga crime associated pa rin, no? Pero tama ba kuyang na hindi ganoon kalaki yung kumbaga kasi kagaya nun sa shabu, pagka addict talagang andyan yung mga addict sa shabu na nangre-rape, nagnanakaw, pumapatay, ganyan. Is it the same rate kapag kunwari gamit yung mga party drugs na mga ecstasy na ganyan? Unang-una, pagka may bisyo, ang number one dyan is yung source ng funds. So nakawan. Paano mo masusustain yung bisyo mo? Kung can afford ka, pambili ka. Paano kung wala kang pambili? Magnanakaw na. So yung iba, kahit may pera, no, pumapasok dun sa sa mentality nila na paano makabawi. Kasi kumbaga kaya nga yung nangyayari dyan, sa una, gamit-gamit lang, later on, namumuhunan na para ma-recover lang yung kanyang mga nagastos. Kasi lalo na pagka-shabu, no, parang kumbaga hindi sila masaya na wala silang ka-jamming. Diba? Later, kumbaga lalo na kung friendly ka o ano man, yun yung kasi may interest na gumagamit sila para sila nagsusunog ng pera. Kasi imagine mo, diba, magkano ang shabu, no? Little ang late na amount lang, pero mas mahal pa siya sa ginto kung titignan mo. Diba? Kasi sabi nga, yung mga nahuhuli namin, bakit kayo tumitira? Hindi naman ho kasi nakaka-addict . Parang gano'n yung pero tignan mo, no? Ang nila, hindi natutulog, hindi naliligo, diba? Tapos hindi pa masyadong kumakain o hindi kumakain talaga. Talagang makikita mo nagde-deteriorate talaga yung natutuyo yung mga katawan. Tapos hindi pa yun. Mahilig pa sila sa sex. Yan yung grabe. Kaya kumbaga talaga, biro mo, ang tao pag di natutulog, hindi kumakain, ang una inaatake na yung utak. Sisira yung utak. Yan, kaya ayun, ganun lang, kaya nga lalo na, pagka ganyan, unang-una,
kundi sa hindi doon sa pagnanakaw nagkakaroon ng nagkakaroon pa ng yan yung mga rape cases, yung sexual abuses, yan, yung mga ganyan Tapos ito pa yung paranoia, di ba? Yung walang tiwala na sa para bang magkakasama sila na nag-iisip na sila ng masama dun sa kasama nila, na iniisip nila baka may gagawin na sa akin ito, ganun di ba? O yung bang mag-usap lang yung kasama nila tapos mapatingin siya na iba na kagad. Kasi nga, yung state of mind niya, napaparanoid na siya di ba? Nagkakaroon na siya ng psychological imbalance. Kaya, biro mo, pagka nasa influensya na ipinagbabawal na gamot ang isang tao, naku, paano na yung kaisipan nito? Di ba? Tapos ikaw yung driver o ikaw yung nagtitimon ng isang sasakyan. Paano yung mga pasahero mo? Diba? Ibiro mo, nagtitrip na pala itong nagtitimon na ito o nagmamanero na ito. Paano na yung mga pasahero? Diba ganun Yan ang mahirap. Kaya delikado talaga. Kaya nga, I'm sure alam naman to ng lahat kung gaano kadelikado talaga ang droga. It really, it is the cause of disintegration of family, pagkatapos yung peace and order ng community, ganyan. Kaya talaga parang sa akin wala talagang kapatawaran kapag mo yun, yung sa lahat ng mga kagaguhan ng mga taong may nasa kapangyarihan, kapag droga ang pinrotektahan ninyo, talagang meron talaga kayong special na lugar sa impyerno. Dahil sa pagsasika ng ginagawa ninyo sa lipunan. Ang mahirap kasi pagka ganyan lalo na sa sa illegal drugs hindi ka stable talaga nakakatakot talaga di ba? Yung kagaya niya nangyayari sa bansa natin hindi naman sa yung sa experience ko nung 2012 biro mo makita mo sa litrato sumisingkot ng white powdery substance hindi naman sabon yun sa totoo lang ako kahit sa totoo lang kinalimutan ko yung trabaho na yan ito na lang talaga pag naiisip ko talaga ang hirap lukuhin ng sarili ko hindi naman arena yun hindi rin gaw-gaw diba? Hindi rin asin hindi naman iodized salt yung sinisingot na yun diba? Yan yung mahirap dayain yung sarili mo na pero mo naging presidente to sus Mariano patawarin ka naman talaga diba? Tapos anuhin mo magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Saan ka ba naman? Diba? Tanungin mo sa national issue, kung sasagot sa'yo, diba? Sus Mariano, patawarin. Basag na basag. Sabi ko nga, kuya, sa totoo lang, nandun na ako dun sa punto na yung drug test ng Pangulo. Sabi ko nga, ganito po yan, Mr. President, kapag po kayo ay dinrug test tapos kayo ay nag-positive, maintindihan ko kung bakit bangag yung mga desisyon ninyo. Kung bakit bangag yung mga desisyon. Okay, so kaya naman pala di alis dyan kasi bangag yung mga desisyon mo Alis ka na dyan, wag mo na kaming idamay sa mga kaparaningan mo, ganyan. Pero kung kunwari, nag-drug test siya, tas negative, so ibig sabihin, hindi pala siya nagdodroga. Yung desisyon ko, kuyang, hindi pa rin magbabago Kasi, biruin mo yon, hindi pa nagdadrugs ang presidente, bangag na yung ginagawa. Ayun Abangagan na yung ginagawa. Diba parang, wala, I mean, parang, kung meron man kayong maliit na window in order to get the trust back from the people, nag-expire na ito, Mr. President. Ito pa yung, Diyos ko po, itong nangyari sa, itong PDEA leaks, itong mga dokumentong naglabasan, yung paglabas nyo nga kuyang, parang parang hindi mo kasi masasabi na ginagawa lang to para siraan sila dahil wow, talaga 12 years in the making. Kaya nga, tingnan nyo, ganong unang hearing kung mababalikan ninyo. Ang pinopoint ko dito, nilabas ni Maharlika yung dokumento. Lumabas. Yung confidential, yung classified information na nandun sa dokumento bilang mga alagad ng batas. Di ba ang tanong ko sa kanila, bilang alagad ng batas, magtatanga-tangahan na lang ba tayo? Di ba? Kung baga sa nasa atin ang mandato. Sinasama ko na nga yung sarili ko, Sinasama ko na nga bilang alagad ng batas
nasa atin ang mandato bilang ako, dating ahente ng PIDEA. Mandato ko yan nandun sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Diba? Bakit ba't di ka magsagawa ng, ng investigation? Para ma-validate mo yung report. Kagaya niyan, Mr. President, ito findings namin. May report kasi na ganito. Ito ang recommendation ho namin para patunayan sa tao. Magano po tayo ng drug test. Para once and for all, matahimik po ang taong bayan. Diba? Kasi ang importante kasi rito is yung current situation, yung current state ng isip mo, state of mind. Kasi pagpalagay ka na hindi ka gumamit ng isang buwan, diba? Paano kami nakakasiguro na itong utak mo naka-align pa? Tingnan mo yung nangyayari ngayon, yung mga rally. Nagbibigay ng permit, pero later on, pinakakancel yung diba? Violation na ito ng constitutional rights ng mga tao na nag-express lang ng kanilang ng feelings, diba? Iyon yung isang kung ikaw nasa matinukang pag-iisip at walang epekto ng ng pulburon, yung iyong sistema, hindi ka gagawa ng ganyan. Kasi ama ka ng bansa Diba? Biro mo ilang beses dun sa Bustos. Ano nangyari? Di ba nilagyan ng truck? Doon sa Dumaguete, nilagyan ng mga traktora. Yung sa Tacloban, tingnan mo. Gawa ba ng isang matinong tao yan? Totoo. Diba? Hindi gawa ng, tingnan mo yung nangyari lang sa SMNI. Ang National Telecommunications Commission, under ng Executive Department yan. Diba? Tingnan mo ang basis nila. Yung report lang ng Congress, wala silang ginawa na investigation. Samantalang quasi-judicial yung nila. Diba? O tapos, tingnan mo ang ginawa nila, indefinite pa. Oo. Diba? Under na executive department yan. Pwede mo sabihin, uy, nyo mo, sobra-sobra na yung dyan. Ano na yan? Totoo. Diba? Actually, talaga yun, Kuyang Talagang blatant talaga yung ginawa nila na yun sa SMNI. Parang, hindi pa nila na-define eksakto kung ano yung mga kasalanan ng SMNI. Pero dahil nga daw sa ine-imbestigahan at posible itong magresulta sa mga possible violations na na-identify daw nila noong hearing, ay ipe-preventively suspend sila. Because later on kasi parang sinabi nila, ay hindi, nag-violate kasi kayo sa order. Meron kasing parang inutos ang NTC na hindi kayo pwedeng mag-operate dahil naka-preventive suspension nga sila. May nag-operate yatang regional office. So, sa pagkakaalala ka, Kuyang, yung strength nung kanilang suspension, indefinite suspension ay dahil doon, if I remember it correctly. Pero talagang, alam mo yun, obvious na iniipit. Kasi, ang tawag dito, hindi ito dapat yung pinagkakaabalahan ninyo Tama. Hindi ito yung main event dapat na, sa lahat naman ng bagay, kung gugustuhin nila makakita ng mali, meron silang makikitang mali, at gagamitin nila yung napaka-flimsy na reason na yon to justify yung mga actions nila. Yung sa SMNI, napakalinaw na panggugurgor at pagkitil sa malayang pamamahayag. Alam naman natin kung ano ang biases ng SMNI, di ba? Alam naman natin kung ano ang biases ng administrasyon. So kumbaga parang pagka nilagay natin sa usaping politika kasi, Kuyang, ang hirap hindi isipin na walang gantihang nagaganap dito o walang resbakang nagaganap dito Speaking of yung before natin pagsalitain si Kalma at saka si Ignis, kaya Kuyang kanina na yung sinabi mo, sa totoo lang yan talaga yung naiisip ko na itong mga pulis na to yung gumawa ng report sa Davao. Hindi kaya baka kasi, alam mo yun, yung inutusan kaso ayaw nila. Tayo ba? Kasi, so ngayon, so ngayon, dahil ayaw mo, kaso kailangan mong gawin, gagawa ka na lang ng isang kwentong hindi ka panipaniwala. Para nasunod yung nagutos, pero at the same time, wala maniniwala. Di ba nga, kumbaga parang, sige, ganito, palapasin nyo dyan, rampant, nagpo-proliferate talaga ang illegal drugs ng paha, kumbaga. Kasi nga, parang sinundan yung, parang meron nag-positive doon sa, nag-positive na, di ba? So, ang, dyan, para lang ipakita na itong area na ito, nandito yung, kumbaga ito yung number 1 na against sa, sa illegal drugs, dito, palabasin natin na ganito. Kaya lang, inutusan, kumbaga teka muna, ba't ako? Di ba? Di ba? Teka muna, ba't ako? Sabihin mo lang ganito. Di ba? Para bang,
alam naman nila na once na merong kinargahan o tinaniman ng ebidensya dyan, malala at din, di ba? Dahil ipapail yan doon din sa city prosecutor, city prosecutor's office, malala at kasi probinsya yan Kung kasi yung konting dyan, nalalaman ka agad Kaya ganun siguro. Or yung inutusan talagang labag din sa kalooban niya. Sige, ganyan, sabihin na lang natin ganun Parang ganun, di ba? Ayun ang tingin ko talaga labag sa loob ng kasi kuya, hindi naman bobo yung pulis natin para mag-formulate. 'Di ba? Unless sinadya nila na palabasin yun na gano'n. 'Di ba? Karamihan ng pulis kayo, board passer. Yeah! Magagaling na ang pulis ngayon. Hindi, I mean, iba na yung pulis ngayon. Iba na yung mga kalibre ng mga pulis ngayon. Kumbaga talagang marami, hindi na sila yung katulad nung before na sasabihin na, 'di ba, yung mga pulis natin na inaasar, mga pulis patola, mga ganyan-ganyan. But our police now is different. I don't think na ganun sila kabobo na mag-formulate ng ganung istorya unless sinadya nila yun. At ang hirap ng trabaho nila kasi kinakailangan i-justify nila yung isang bagay o isang pangyayari kahit labag sa kalooban nila. Correct. Diba? So ngayon, at syempre kasi ang nature naman kasi talaga ng mga tao sa law enforcement, kuyang, 'di ba? You follow the commander-in-chief. You follow the 'di ba? You follow your superior. So pag sinabi nung wala silang magawa, edi sige. Pero dati 'yun. Dati 'yun. Sa sundalo lang applicable 'yan. Pero dati kasi ang dati noon yung uso pa yung bulag na pagsunod Kumbaga sa muna. Ako mamimisahan niya, teka muna. Kumbaga sa ngayon, hindi na pwede. Lalo na, kumbaga sa dati, kinakailangan sumunod ka sa gusto mo. Pero ngayon, teka muna. Kung sumabit ako, tuturo kita. Mahirap yan, di ba? Kumbaga sa kasi, yung batas di ba? Sa pagdating sa dulo niya, ikaw pa rin. Ikaw pa rin. Kaya sa nangyari sa akin, di ba? Ibinay na lang natin. Teka muna. Andiyan kayo ako, andito na sa labas. Diba? Kasi ang pulis kuyang di ba? Pag sumunod ka sa isang patently unlawful, ang responsibilidad pa rin nandun sa gumawa. Hindi mo pwedeng ituro yung nag-utos sa'yo. Totoo. Kaya nga, kumbaga sa talagang, lessons learned na rin at dumating man uli yung mga ganyang pagkakataon, dapat manindigan. Kung ikaw alagad ng batas, manindigan ka kasi later on, ikaw rin ang mamimisa. Diba? Pagka umayon ka dyan. So tingin mo kuyang yung mga gumawa ng kwento doon hindi pa sila dumating doon sa ganung punto kaya sige ito na lang muna. Gagawa na lang kami ng alam mo mga nag-aalala. Kasi yung gumawa niya nag-aalala, teka muna, paano kung dumating yung oras makabalik itong si di patay tayo, di ba? Siyempre kilala nila yung matanda. Kaya ganyan na nangyari. Kasi kung yan alam mo, sa totoo lang, kung magsisenaryo lang, talagang, madali di ba? Pero bakit ganyan? Ganyan ka, kabalbon yung nangyari. Ibig sabihin, labag sa kalooban ng ganun yan Yun. Yun yung dyan, no? Yun yung silver lining dyan sa totoo lang, yun yung nakikita kong silver lining dyan sa storyline na yan. Yung mga huli-huli ng mga hindi maipaliwanag. Alam mo, yung ganyan, maputol kita. Merong nangyari na ganyan. Na meron silang pinopoint, itong siguro nag-utos, palabasin nyo, ganyan. Pero ewan ko kung i-discuss ni Binibining Maharlika sa mga susunod na araw dyan. Kasi maganda yung mga pointers na nakita niya Na kagaya niyan, meron gusto silang palabasin na ito ganito, ganyan. Pero meron pala isang pangyayari, talaga nasa tungki talaga ng ilong na talaga, pagkalilabas ni yan. Sige, aabangan natin yan. Maganda. Alam mo naman si Binibining Maharlika, maraming to. Walang kambyo-kambyo doon. Walang kambyo-kambyo doon, walang blind item doon. Kaya nga siguro talagang nagre-research pa yung Ale, At kaya kumbaga sa talagang ito yung ginagawa nila doon sa sa Davao na yan may balik na sa totoo lang kasi ito nga kumbaga sa lang yan di ba napaka superficial yung para lang masabi lang na parang parang yung isang dating yung tawag dito, yung magdalong politiko na parang ganoon lang yung
Diba? Ganun lang yung drive. Ganun. Totoo. Masyadong manipis yung para lang masabing ginawa. Para mema. 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 Para eme, sabi nga ni ni Sas, eme. Totoo. Ayan. Kalma, hello. Meron ka Hello, magandang gabi sa inyo, no? Mabuhay ka, Sir Jonathan. Ay, magandang gabi po. Magandang gabi po. Joey, tatlong bagay ang i-contribute ko ngayon, no? Yung sa Davao, na may press statement ngayon si Congressman Barbers, and dyan sa pangalawa, yung lumutang daw na drugs dito sa dagat ng somewhere in Visayas na nakuha ng Coast Guard. And yung budget process ng intelligence community natin pagdating dyan sa alam ko si Morales makakaano dyan, kumbaga maintindihan yung proseso ng budget na yun eh. Naunahin ko lang itong statement ni Congressman Barbers na meron daw mga empleyado sa munisipyo, sa City Hall ng Davao na 37 na ano. Now, Joey, itong issue ng drugs ng Davao, lumutang ito after na tinanggal yung mga pulis ni Baste, yung 37 ba yun na ni-relieve, no? At saka yung pinalitan ng mga SAF. Noong tinanggal ang mga pulis ng Davao City, na pinalitan ng bago, nagsipag-utangan ito may mga nahuling may nakita mga drugs, sunod-sunod, no? Na hindi malinaw kung anong totoong kwento talaga dyan. Or baka may tanim droga. And ito nga ngayon, biglang naglabas ng statement si Barbers na, imbestigahan nyo PDEA, PNP, ang City Hall, ang Government of Davao, mga empleyado dyan ay positibo sa drugs. Here comes now, July, magsusuna na. Sa Malacanang kasi, nagkakaroon kasi dyan ng interagency to craft the speech of the President during SUNA. Kumbaga, lahat ng alin siya, kukunin yung mga input dyan kung ano mga importante. Pero may nagbulong sa akin, may mga kaibigan man tayo diyan sa ano ba 'yun, sa Aladdin Palace na mukhang sa speech doon patamaan ng Davao. Na tingnan mo, ang Davao ay kaaway ng mga drug lords, and here comes now, meron ang mga diyan ay positibo sa drugs at nakakahulihan. Yan ang trajectory Kalma. Diyan talaga they are building up this to at sunod-sunod yan, Miss Joey. At sunod-sunod yan. So, dapat ito, alerto ang Davao City. Alam ko, gumagawa na sila ng parang sila Mayor Basti dyan, no? Pero ito ay pasimpleng atake sa kanila, no? Na, tingnan mo, kalaban nila ang drug lords, ang mga ganito, pero ito ngayon sila ay mga positibo sa drugs at kaliwat kanan ng hulihan. Ang bottom line, ang sisi papunta kay Mayor Baste, 'di ba? Tama ba ako, Miss Joey? So, ganyan ang situation diyan. So, again, nangyari ito pagkatapos tinanggal yung mga pulis na pinagkakatiwalaan ni Mayor Baste, no? So, hindi natin alam kung ano talaga ang totoong kwento diyan, pero ang narrative kasi diyan ay sisirain ang Davao. Yun lang yun. Oo. Okay. Sisirain ng Duterte at the way to ruin the Duterte is to remove their Exhibit A, which is Davao. Make Davao appear parang in chaos, pagmukain nating basura ang Davao, pagmukain nating high ang Davao, 'di ba? Kasi that's how you that's how you bring down the Dutertes Ayan. May tanong ka kay Alma, may tanong ka kay kuyang GM. Sa doon sa budget ng kasi 2 weeks ago, may nakausap kaming mga kaibigan natin na nasa Visayas, mga executive ito, LGU. Hindi ko lang pangalanan. At nagkwentuhan, syempre, kumusta? Ganyan. Nagkausap. Grabe na ngayon ang drugs. Napunta sa drugs yung usapan, grabe na talaga ngayon. Sa amin, hinulog lang ng commercial ng barko. At palutang-lutang sa laot ay nadampot ng PCG, no? At na-confirm na nga daw yun, ay substance ay drugs. Ang ko dito, Joy, kasi medyo may mga kaibigan kasi tayo dyan sa intelligence committee, lalo na sa PCG, no? Ang budget talaga nila dyan, nung nakaraang administration, at talagang napakaliit lang, hindi nga umabot ng 10 million
para lang sa intelligence, intelligence funds nila na gagamitin para diyan sa ganung sistema sa pagsugpo ng drugs, no. Ngayon, lumubo siya kasi nga nung nag-deliberation sa Congress, binawasan yung intelligence funds ng OVP at tinanggal at dinistribute doon sa mga ahensya na may pakinabang doon sa mapakinabangan yung intelligence funds doon sa external conflict natin sa West Philippine Sea. Kumbaga, nagkakaroon sila ng augmentation ng budget dyan. Ayan, public knowledge ito, kahit i-research nila dyan, na-augment ang budget dyan sa PCG pagdating sa intelligence funds, no? Umabot na sila ng 100 million plus, or kung hindi ako nagkakamali, nagiging 200 na yan. Pero, yung intelligence funds na yan ay nagamit sa external natin na gulo dyan sa West Philippine Sea. So, hindi siya nagamit sa ibang bagay na pagsugpo sa illegal na droga kasi alam naman ni Manong Jim, no, na archipelagic tayo, no, at maraming dumadaan na barko galing sa ibang bansa at umiikot dito sa bansa natin at hindi talagang malayo, ihulog lang sa dagat at dadamputin lang na kung sino mga contacts nila dyan. So, naalarma lang ako kasi kulang nung panahon ni PRRD kahit walang budget sa intelligence funds, no, diyan sa pagsugpo ng illegal na droga kasi nakasentralize sila no, sa tukhang. Grabe ang facilitation, ang cooperation ng LGU lalo na dun sa mga coastal areas. Grabe kasi takot sila sumusunod sila sa direktiba ng Malacanang pag sinabi ni PRRD ganun. So grabe ang intelligence gathering yung information ng Office of the President time na yun pagdating sa local government, sa coastal area. Yung investment doon kasi kalma ni PRRD, pinalakas niya yung kapulisan. In-empower niya yung mga pulis na huwag kayong matakot na gawin yung duties ninyo. So parang hindi mo na kailangan ng additional na budget. Pero ang ginawa niya kasi parang you don't have to worry, I've got you. You just have to do your job. Kasi to be fair din naman doon sa mga sa mga law enforcement natin na nasa front line. Marami naman talaga dyan na gustong gawin yung trabaho ng tama. Kaso nga lang, syempre, kunwari, hawak ni mayor ganyan or hawak ni mataas na officer, ganyan-ganyan na sila mismo yung sige, pag hindi ka sumunod, ganito mangyayari sa'yo, ganyan-ganyan. And so that is why kaya nga meron tayong Jonathan Morales ngayon di ba? Kasi while merong mga kumbaga ako tingin ko naman marami talagang mga officers na while they want to do it, kaso nga lang natatakot sila kasi yung boss nila ayaw yung ganon. 'Di ba? Pinipigilan sila na gawin yung trabaho nila. Kaya nga importante na dapat manindigan talaga yung ating mga Pero ito, Joey, kaya ko ito nasabi kasi nung panahon ni PRRD, kontrolado niya ang kaman, no? Na sa tukhang mayroong leader talaga na namamahala. Dito hindi mo malalaman kung sino ang may control sa command. Kasi napaka-weak ang cooperation ng LGU. Napaka-weak ang mobilization ng intelligence community. So, ang sa akin lang dyan, bakit ang pera sa intelligence community sa Navy, sa AFP, sa PCG, napunta sa external threat ng bansa dun sa West Philippine Sea? Kasi grabe do ang dyan. Paano naman yung internal threat natin, no? Marami tayong mga islands dito na maliliit na dinadaanan ng mga international shipping company, ang mga international na barko or mga commercial na mga barko na hinuhulog lang sa dagat at kinukuha sa mga contacts nila dyan. Yun nga ay may nasabat ang PCG doon sa bandang Visayas, no? So, ang sa akin, dapat pinalakas ng intelligence community ang pondo, dinagdagan ng pondo ng intelligence community para dito sa pagkumbat ng mga illegal drugs dito internally. So yun lang ang kasi talagang zero, as in, hindi man zero, pero siguro around 2%. Maliit lang yun, yung increase nila, yung budget nila sa intelligence community. At wala nga silang mobilization na halos, yung sasakyan, mga ganito, kung mga dilapidated pang mga sasakyan, yung iba dyan. Alam ko, may mga sasakyan na wala. Siguro si Sir Jonathan nakaka-experience na ganyan na even sa operation, no? Hindi ganun kaganda yung mga... Kaya kasi yung nila sa PDEA, iba yung hindi sila yung parang kailangan furnishan sila na, di ba Kuya? Parang talagang parang kayo civilian doon na hindi kayo ma-recognize, di ba? Sa PDEA, ang ginagamit minsan namin is yung mga personal vehicle namin. Pero halimbawa, may mga may mga operation, case operational may mga budget naman
para sa pag-arkila ng mga pribadong sasakyan. Kasi pagka yun at yun ang sasakyan na gagamitin mo, natural masusunod ka. Kasi more on ano kami, no? More on tailing, ano? O pagsunod. Yung talagang binubuntutan talaga namin yung mga subject. Hindi lang isang subject, ano? Yung usual. Halimbawa, ang target namin si Kalma. Ngayon si Kalma, bakit namin sinusundan? Para malaman namin kung sino yung mga tinatagpo niya. Diba? Kaya pag nasundan namin si Kalma, matutunto namin na pumunta siya ng Binondo o pumunta sa isang restaurant, may ka-contact meeting, at yung pala si Jaime. Diba? Ngayon, biglang darating si Joey. Diba? So, yung target nyo ngayon, 3 na. So, pagka naghahiwa-hiwalay yan, kinakailangan nyo masundan din yung dalawa, si Jaime at saka si Joey, maliban kay Kalma. Diba? So, yun yung, yun yung purpose ng mga kasi maaring si Joey ang chemist, si Jaime yung bodeguero. O si Joey yung financier, si Jaime yung chemist. So, yun yung, kaya, from day to day na activities namin, kaya sa amin, talagang gamit na gamit yung intelligence span. Yung sinasabi ni Kalma na dun sa external, threat, na, meron yan. May mga pondo na nakalaan dyan, meron din naman dun sa internal security problem natin. Kasi hindi po pwedeng, siguro talagang, hindi lang sa taong bayan, pero may mga specifics yung mga pinagkakagastusan. Sa experience ko, Ngayon, mabalik tayo dito sa Davao. Balik tayo, Doon sa 37 CSU personnel, yung Civil Security Unit, Ang tanong dito, sino ba ang nagpakandak ng drug test? Yan na hindi nga malinaw kung kailan sinagawa yan eh. Kasi pwede naman sabihin, baka records na nung time ago nang lumabas yan. Hindi. Yung kasi ang dito, siyempre under ng local government unit ito, maaring si Mayor Baste Duterte yung nagpakandak ng drug test, di ba? Hindi naman DILG, hindi naman kumbaga sa hindi naman nag-encroach yung DILG doon sa authority ng local government unit na under doon kay Mayor Baste Duterte. Ang tingin ko rito moto proprio action ni Mayor Baste Duterte yung pagpapakandak ng drug test dito. Ngayon, dito sa 37 personnel na allegedly nag-positive doon sa drug test, dapat imbestigahin mabuti. Bakit ganong karami? Hindi kaya nagkaroon ng sabotahe dito? Hindi kaya nagkaroon ng special operations dito at kinontamina yung tubig? O yung pwede. Pakinggan nyo muna ako, Kasi, ang sabu kasi, kung positive siya sa methamphetamine, ang sabu kasi, yan sinisip-sip yung usok. So, yung usok na yun, ito yung fumes nung yung mismong chemical, na nasunog, na convert sa usok, na sinisip-sip ng isang, ng isang drug dependent, Kumbaga sa yung chemical, lalo na yung methamphetamine hydrochloride, napunta doon sa bibig, nasip-sip, kumbaga pumasok sa sistema orally. Orally nalulunok, Ngayon, walang iniwan yan sa isang methamphetamine hydrochloride o na diluted sa tubig. What if? Diba? Sa atin lang, opinion, devil's advocate. What if na ang isang opisina ay merong tubig at merong action agent na naglagay ng ng drugs doon sa So, ang resulta diyan magkakaroon ng talaga na magpa-positive doon sa methamphetamine. Ang tanong, ito bang 37 personnel na ito, ano ang ikina-positive nito sa sa dangerous drugs? Methamphetamine hydrochloride ba? 'Di ba? Kasi yun yung kasi ang methamphetamine, pag pumasok yan, kasi iba yung nag-drug test, sinalo lang yung drug sa ihi, iba yan. Hindi siya pumasok doon sa metabolism ng sistema ng tao. Kinakailangan kasi pumasok sa sistema. So, pagka pumasok sa sistema, lalabas yan sa urine. Diba? So, yun. Kasi nagkaroon na kami ng ganyang kaso dati sa PIDEA na merong isang na special ops na isang ahente na nag-positive sa drug test, pero kinontest niya. Kinontest. At yung yung... Nanalo siya, Kuyang. Napatunayan niya na inops lang siya. Oo, ang alam ko, nagkaroon ng na nagkaroon ng ibang, ng ibang result. Ngayon, dito, sa kaso naman ito, ang nagtataka lang ako, ganyang karami.
Kasi kung sana masyadong masyadong dramatic yung yung kasi sa isang pagkaganyan sobra to 37 sa isang isang department na talagang grabe yung niya, hindi kaya na special option. Di ba? Makikita mo naman doon sa activities ng tao ang sa akin lang dyan, Sir Jonathan, dapat nauna mo nang maglabas ng statement si Mir Baste, no? Pero bakit nauna ang ibang taong nagsalita dyan? I-jurisdiction na yan Malamang... Hindi. Yung sa pagkakaalam ko, itong, meron siyang, merong action si Mayor Baste patungkol dito. Kasi, yung kanyang meron siyang parang pinasususpindi o pinatatanggal na immediately parang ang gusto ni Baste yung 37 tanggalin. Tanggalin. Ngayon, yun doon naman kay Congressman Barbers being the chairman ng ng committee ng illegal drugs o ng House Committee on Dangerous Drugs lang naman yung sa kanya yung sa tingin ko diyan parang lang doon sa issue. Masyado lang niyang dinidiinan, Pero ang nakakapagtaka is bakit nung si si President Bongbong Marcos tahimik siya. Di ba? Tahimik siya. Kumbaga sa ano ba ito? Ano pa pagkakaiba nito? Kasi itong mga 37 CSU personnel ng Davao City local government, ito is subject dun sa sa random drug test Di ba? Ginagawa naman every naginagawa. Kasi nga ito yung pagtalima dun sa Drug Free Workplace Policy Program na sinasaad ng Republic of 5. Di ba? Ang ko lang dito, bakit pagdating dun sa Malacanang parang pahilig kasi kung matatandaan natin, ang Mandaluyong, yung chief of police, nag-positive din sa drug test. Anong year to, kuya? Parang 2023. Okay. Last year, Bakit hindi diniina ni Congressman Barbers na chairman ng Committee on Dangerous Drugs, ito ay nasa tungki ng ilong ni DILG Secretary Benhur Abalos. Diba? Si Secretary Abalos, naging mayor ng Mandaluyong. At yung mayor ng Mandaluyong, di ba, yung tatay niya. O bakit hindi... Colonel Cesar Herente. Yun, di ba? Ng Eastern Police District. Oo. Kung dapat, meron tayong titingnan o tititigan, dapat lahat. Oo. Ganda ng point na Kuya Joe. Kasi tingnan mo, heavy pa ito Yes, eto, tingnan mo kapag ikaw, secretary ka ng DILG, under mo yung PNP. Di ba? Hindi maglalagay basta-basta ng tao dyan nang wala kang say. Di ba? Exactly. Ang mayor dyan, tatay mo. Tatay mo. Di ba? O ngayon, nag-positive sa drug test. Yung chief of police mo. Anong say mo? Gusto parang hindi ko na alam kung ano bang nangyari. Ito nga. Ang inaano natin dito, okay, meron nag-positive na 37 employees. Ito, programa ng local government unit ng Davao. 'Di ba? Kasi kung sa magpapadrug test, budget ng gobyerno yun, budget ng local government unit yan. Ibig sabihin sila nag-initiate. 'Di ba? Talagang gusto nila na ma-weed out yung lahat ng mga hinihinalang Pero nagtataka ako dito, Ako meron lang akong pagtataka bilang investigador. Opinion ko lang. Hindi kaya ito ay naging subject ng special operation para palabasin na problema nangangampanya kayo ng ganyan tapos yung pala mga tao nyo ay puro drug addict. Oo. May nagbigay kasi ng lead dito sa comment section na nag-release raw yung DCPO, yung Davao City Ano daw statement? Ito, official statement of Davao City Police on news aired on June 4, 7:55 on WPM Radyo sa Istrenta Teleradyo Serbisyo Balita. We would like to address the recent news report by Noli De Castro of DPWH Radyo sa Istrenta posted on social media under the headline regarding Barbers, 37 police sa Davao nagpositibo sa drug test.
Davao City Police Office recently conducted a surprise drug test on May 30 and all personnel tested negative for methamphetamine hydrochloride. We want to inform everyone that in previous months, this office conducted regular random tests to all DCPO personnel, and based on records, we were all tested negative results. Okay. We appeal to the public not to share or spread this false information as it can cause doubt. Pero grabe ang blatant nito, ha? Oo, kasi nga ang tinarget dito is yung yung civil security unit. Ito yung mga civilian na empleyado ng Davao City Hall. Kaya nga ito may sinasabi baka susunod yung Task Force Davao naman, di ba? Kaya nga hindi kaya kaya nga kumbaga sa titingnan mo hindi kaya ito nasa na special ops. Yung naging something yung teorya mo, kuya. Kasi unang-una napaka Sir Jonathan, paano siya naging special operation? Nag-negative nga sila. Hindi. Teka muna, kuya. Yung sinasabi mo nag-negative is yung police Iba yung police, yung Davao City Police, iba yung civil security office. Iba yung civil security unit. Ito yung mga may mga ganyan sa mga sa mga bawat munisipyo o city hall na bukod sa mga nag-a-assist ng mga traffic, di ba? Yung traffic enforcer, meron din mga civil security unit na parang bantay parang bantay bayan itong mga ito, So, ito yung mga job order yung position nito sa gobyerno para makontraksyon ito, di ba? Okay. Ngayon, ang pinagtataka ko rito, hindi 37 sa isang unit. Diba? Civil security unit, under ito talaga ng Office of the Mayor Diba? Hindi kaya na-project ito? Yung kay Barbers, ang sinasabi doon, 37 nakawani ng Davao City local government. So ito yung hindi to police. Hindi police. Ang tinutukoy, dun sa ni Barbers, hindi police yung tinutukoy niya doon. 37 na kawani ng Davao City local government. Yun. Tapos ang division na yun, yung Davao City Security Office. Oo. Kasi, madali talaga kung titingnan mo, para lang merong nilason na Kaya lang, ito, kumbaga sa ito, ang purpose kasi dito, palabasin na rampant yung yung nagpo-proliferate. Kaya kita mo, halos sabay. Yung 37 nag-positive sa drug test. Later on, nagkaroon ng seizure o sa checkpoint, yung discovery ng more or less 900 grams. Diba? Magkakabit. Diba? So, ang galing na nag-design, Kuyang, alam mo, merong deliberate effort dito to confuse the people, ha? Yes. And, ang tawag dito, eto, yung statement ng Davao City Police, kasi si Noli De Castro, meron siyang statement earlier, meron siyang report earlier. Sinabi niya dito, 37 na pulis sa Davao nagpositibo sa drug test. So ngayon, syempre, yung Davao City Police, magre-release sila ng statement na walang pulis na nagpositibo sa drug test. Okay? So mag-ano sila? So okay na tayo doon. Walang pulis na positive. But yung sinasabi ni Barbers, hindi mo pa rin mapapatay yung issue ni Barbers dahil ang ginawa ni Barbers, ang sinasabi ni Barbers is ang 37 na positive ay mga employee. Empleyado ng City Hall. Ng Davao City Public Safety and Security Office. LGU employees itong mga ito. Kaya nga magtataka ka. Kasi ako bilang ahente ng PDEA, naging hepe ko ng investigation. Yung gantong dami, hindi biro ito, ha? Hindi biro ito. Ano yan? Walang matinong doon na Kadalasan sa isang opisina, hindi gantong merong sinadya ito. Sinabutahe ito. Ang random kasi, kuyang, ang random drug test sa isang government office. Kaya nga siya random kasi hindi lahat ng empleyado i-undergo mo ng drug test. Pipiliin lang talaga siya. And usually yung sample is not very high. So yung 37, baka ito naman yung lahat ng random test. Hindi, kaya nga kumbaga sa ang 37, ganito yung kadami ng tapos bigla-bigla, merong sa checkpoint na nakuha 900 grams. Diba? Diba?
Ano to? Parang hindi na nag-iisip ang taong bayan. Di ba? Parang gusto nilang palabasin, hindi nag-iisip. Tapos bigla-bigla ang committee ng dangerous drugs ng House of Representatives papatol bigla. Napakalaking issue nung ang presidente gumagamit, nakita ng isang agent Morales yung litrato, 5 litrato. Hindi mo inintindi. Di ba? Ako'y ahente ng PIDEA noong 2012. Kitang-kita ko dun sa cellphone at dun sa na-print. Hindi naman siguro sabon yung sinisinghot na yun. Hindi naman siguro iodized salt. Tapos ayaw pa magpa-drug test. Di ba sana, ang ginagawa nitong nung chairman ng committee ng House of Representatives ng dangerous drugs, i-encourage niya yung Pangulo na magpa-drug test. Yun, talagang mamahalin pa siya ng taong bayan. Hindi yung ganito na, sige, pagkatapos na ganito, ito naman, tapos yan, saka natin babateryahin itong lintik na na to, di ba? Wala, parang naman ako hindi naman sa totoo lang, ako'y nakalbo na ako sa pag-iimbestiga. Logic lang, tingnan mo, special ops to. Tama. Pero Ms. Joey, wala pang statement ang Davao City, no? Yung Office of the Mayor regarding sa 37 personnels na yan. Meron. Si Baste, tinanggal niya yung mga involved doon. Ayun na yun. Tinanggal niya. Alam mo, ang tapos dapat dito... magpapa-drug test siya mandatory. Alam mo, ang dapat dito, paimbestigahan ni Mayor Baste itong na to. Makikita naman yan. May camera naman dyan eh. May camera naman yung mga opisina dyan, yung mga mismo City Hall eh. Makikita naman yung galaw ng tao dyan. Diba? Kasi, tingnan mo, ano ang motibo ni Mayor Baste? Bakit siya nagpakandak ng drug test? Ano pa to? Scheduled na drug test na to? Diba? Kumbaga sa kumbaga sa magpapadrug test ganitong quarter. Diba? Ganitong quarter o ganitong buwan o ganitong magpapadrug test o natin to ngayon o special ops natin. Diba? Posible o hindi posible? Diba? Posible. Kasi ganito karami. Kataka-taka tapos biglang merong 900 na checkpoint. Diba? Talagang ang dumi, no? Dumi talaga ng ngayon talaga. Diba? So, yung para may sirain lang, para may sirain. Lalo at sa politika, yung nila dyan? Oo. Tapos, yung talaga, yung parang, yung mga, tingin ko magkakapatong to, yung talagang kino-confuse talaga yung tao para mas mahirap maintindihan yung mga pangyayari. Kasi, biruin mo, may mga ganyang report yung kay Noli Di Castro, yung kay Ace Barbers, tapos yung sa checkpoint, yung pinag-ano talaga nila, para mahirapan kang i-unravel. Pero pag dumating siya sa kwentong kanto, pag dumating yung kwentuhan dun sa kanto, bakit? Alam mo yun, kasi syempre, hindi naman magiging sobrang critical ng kwentuhan sa kanto eh. Ang sasabihin lang nila, mga pulis ba yun? Hindi mga pulis yun, mga employees yun, ganyan. Pagkatapos namin, nahuli pa sa checkpoint, ganyan. Alam mo yun, it's really, it's targeted. It is deliberate, it is targeted, it is concerted. Okay. Joey, may kapatid ako sa Davao. Nagtatanong ako sa kanya kung anong sistema dyan. Yung issue daw sa drugs sa Davao, sila mismo na mga citizen ng Davao, hindi sila maniniwala. At hindi sila naniniwala dyan. At yun nga dyan sa Davao City. Sa Davao, hindi naman Davao lang ang target nila. I mean, this kind of operation is not really for Davao people. It is really for the rest of the country. Ito nga ang sabi niya Naku, Davao pa ang aanuhin nyo sa drugs. Kailan hindi naging ganyan yan dito? Yung mga ganyan, kwento-kwentong pagong na lang yan. Mangyayari yan, labas ng Davao. Pero hindi ito sa teritoryo ng Davao, wala akong ganyan yan. De, alam nyo ganito, no? So, ibig sabihin, yung target nila na papaniwalain nila, yung mga taong outside of Davao, no? Metro Manila. Yeah, yun yung target. Hindi Davao. Kasi alam naman nila alam naman nila na, Diyos ko po, diba? They weren't able to do it to the Dutertes for the longest time. Alam nyo, ito, no? Nangyari na. May nag-positive. Kung sa special ops na. Kaya nga dapat ingat. Kasi later on yan, baka mismo si Mayor Bastina mag-positive. Kaya dapat, yung kanyang mga iniinom, yung pinakain o ano man, talagang dapat, Kasi, ginagamitan na siya ng, ng intelligence tactics, So, kung baka sa eto, hindi biro ito, no? Kung i-analyze natin, yung sasabihin natin, ganito, wala na, eto na nandito na andito na ano nung gagawin natin dito, no? Paano yung preemptive measure? Kung baka wag na tayo doon sa na hindi ako naniniwala na ganito. Ito na napasukan na na-infiltrate na, ibig sabihin, anong dapat dito? Talagang,
magkaroon tayo talaga ng ano, no? Paano natin i-counter ito? Yung ganyan nangyayari. Kasi wait lang, Kalma, wait lang. Kung ito nangyayari, no, nagagawa sa mga gantong klaseng opisina, hindi imposible na magagawa sa sino man sa atin o sa ordinaryong Pilipino. Nagagawa na. Kasi hindi biro ito. Tingnan nyo itong 37 na tao na ito, paano kung inosente talaga yung iba rito? Pagpalagay natin na meron tayong plus minus, palagay natin na 10% o 2% o 5% ang positive talaga ito. Paano yung iba? Na hindi. Na hindi. Diba? Hindi naman natin sinasabi nito na lahat ito malinis, ano? Pero paano kung yung iba talagang nadamay lang dahil dun sa pampulitikang kadahilanan? Paano? Ay, sabi ni SDC Production 22 pa-join. Sige, join lang. Ayan yung link po sa comment section. Join lang po kayo. Ayan, Jaime, meron ka gustong itanong or i-share kay Kuya Jojo? Jaime? Hello po. Hello. Ayan. Hello. Salamat sa opportunity na to sa pag sa platform mo at salamat po Sir Jonathan na meron pa akong katulad nyo na sa ganitong panahon na sila halos lahat nagkukuntsabahan bali po hindi po kaya si Bato no choice siya to get at the bottom of this kasi di ba siya yung nag-lead ng drug war. Tapos syempre ang involved dito, presidente ko, wala talaga siyang choice kung hindi to get to the bottom of this. Kasi presidente ng Pilipinas ang pinag-uusapan eh. Tapos yung regarding naman po kay Jinggoy, di ba, isinuka na siya sa San Juan eh. Kaya siya naging senador dahil tinulungan siya ni Duterte. Kaya siya naging senador, kaya siya nanalo. So, yung nangyayari na to, hindi ko na siya iboboto uli. Although binoto ko siya ngayon, hindi ko na siya iboboto uli. Idadamay ko na rin lahat ng lahat na rin ng Estrada. Wala na rin akong iboboto sa ginagawa niya na yan. Kasi yung sinasabi niya po sa inyo, nag-check daw kayo ng box. Madi-differentiate niyo ba kung ang nag-check ng box ako, si Kalma, si Joey kayo? Yung mga chine-check niyo daw na box na yon na inaan niya sa iyo. Kumbaga, yun eh, wala lang sense yung mga basta lang mapigilan yung pag-iimbestiga. Alam naman natin na si Maricel Soriano noong 2012, balitang-balita na nalulong sa drugs, na ang nagturo sa kanya, Araneta. Alam na, common knowledge yun eh, nung time na yun. At tapos hindi pa ba, yung presidente natin, kasi ang daling magpa-drug test, alam ko, nabanggit yun na to, ang daling magpa-drug test in time, pero yung for the fact na hindi niya magawa, hindi pa ba obvious na, Alam niyo po, ang isa po doon sa bilang investigador, ang opinion ko po doon, kaya po talagang ayaw niyang magpa-drug test ay dahil nga doon sa kanyang patuloy na paggamit. Kasi wala hong ibang dahilan na ako nakikita o magiging basihan kung ayaw niyang pagpa-drug test dahil nga maaari na magpositibo siya sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi kung siya ay tumigil na sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi po siya matatakot na magpa-drug test. Kasi kung tutusin, parang sa lalaki lang po yan eh, na pagka ikaw sinabihan na hindi ka patuli lalo na kung kabataan, hindi ba? Di ba? Talaga patutulayan mo, natuli ka na eh. Di ba? Ito talagang, kita nyo, hinahamon na siya ng sambayan ng Pilipino. Pero talaga hindi siya tumutugon sa panawagan. Tapos, ang ginagawa lang, tinatawanan lamang niya. Hindi ba? Kasi, ang nakasalalay ho dito is yung ginagawa niyang pagdidesisyon. Lalo na sa, sa kapalaran o kapakanan ng ating bansa. Kaya, dapat lamang talaga na sumunod siya doon sa panawagan na magpa-drug test. Ayun lang po. Salamat po. Thank you, Jaime. Jamie ba? Jamie? Jaime po. Jaime, ayan. Thank you, Jaime. Ayan. Maribaraw, hello. Meron kang gusto itanong kay Kuya Jojo? Hi, good morning sa inyo. Good morning po. Good evening. Ako ulit. Salamat sa pagpa-join again. Sir Jojo, salamat po. Opo. Yung audio mo, Marimaraw, hindi maganda. Parang malayo yung bibig mo sa microphone. Hello? Yeah. Ayan. Lakas po lang ng boses. Lakas lang ng boses, oo. Salamat sa katapangan mo, Sir Jojo. Pinanood ko lahat ng
lahat ng interviews mo and yung pag-ano mo sa Senate. Salamat sa katapangan. Comment ko lang, maganda na lagi yan yung i-discuss din ng Davao to counter yung mga disinformation, misinformations na mga ginagawa ngayon. Kasi in preparation na rin yan sa mga darating na na sa 2025 and 2028. Kasi syempre, yun ang pinakamalakas na asset ng mga Duterte, yung seating pinaganda nila. So, the only way na pahinain ang Duterte is to sirain nila kung ano man ang inayos, di ba? Ganyan naman yung gagawin nila. So, dapat ang i-counter din ng maraming information. Which is, I think, makakounter naman yan, especially na magsasama-sama yung mga Davaoenos. Kasi during the time naman na nagkandidato si President Duterte in 2020, kailan nga ba yung 2022? In 2016, di ba, sinuportahan siya ng buong Davao sa campaign. So, how much more ngayon? Kasi, ang sisirain mo na mismo is yung city na kung saan permanently nakatira yung mga nagmamahal dun sa tao. Susuportahan yan. Tama si Kalma nung sinabi niya na hindi naniniwala. Pero dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-support kasi hindi lang nga yan isang city ang ginagawa in preparation for 2025 national and 2028 national election. Kasi syempre, ngayon na marami na sa inyo nagsasabi na na naman nagpo-proliferate na naman ang drugs. So, syempre, ang pang-counter niyan, sige, nagpo-proliferate, kayo yung matatapang magsabi ng ganyan, hindi nyo nga maprotektahan ng city nyo, so, syempre, yun ang pang-counter nila dyan. Kaya dapat maraming information din. Sana marami rin sa mga Davaoenos ang magsasalita. Hindi naman yun parang libelous or something. Magsabi ka ng totoo na gano'n naman talaga. At saka marami dating na-interview nun ng mga gumanda ang buhay, mga barangay nationally during the time of Duterte. Dapat tuloy-tuloy rin ipailabas yun. Diba? So, ito kasi ginagawa nila is PR. So, to counter yung information is also to produce more information against it. So, ganun lang yan. And another thing pala, sir, inaantay ko talaga yung picture na yun at saka video, yung picture from 2012 and video while he's a president, no? Kasi di ba sinasabi meron daw video habang nandyan yan ngayon sa palasyo. Ang inuutay-utay ang paglabas which is okay naman, hindi pa talaga ilabas. Kasi yun kumbaga alas against alas ang gagawin dyan. May Kuya Jo, kasi ang alam ko, di ba, parang ang nakarating lang po sa inyo picture. Ang pinakita kasi sa akin, yung cellphone, yung mga picture sa cellphone, at saka yung printed na yung kuha din dun sa cellphone. Pero yan, naiwan dun sa PIDEA. Kaya yung sinasabi ni Miss Marie na inuutay-utay, wala pong ganun. Wala pong pag-utay-utay. Kasi po, yung pong mga dokumento na yan, naiwan po yan sa PIDEA. Kaya lamang po ako napunta sa sitwasyon na ito dahil nga nung inilabas po yan ni Maharlika. Kaya ako naman po, sa halip na susundin ko yung dati kong boss para i-deny yan, nagpasya na lang po ako na, na panindigan. Kasi kung i-deny ko rin yan, ako rin ho yung malilintikan. Ayun po, yung sinasabi ninyo na inuutay-utay, wala pong ganon. Kasi, sir, lang po, hindi naman ho kayo, sir, yung nag-uutay-utay. I mean, I'm saying it positively. At I believe you na wala naman sa inyo talaga yung files. So, you don't have the, na ilabas na kaunti-unti. More on dun sa paglabas ni Maharlika siguro ng information, which is a strategic approach. Pero tinanong ko po siya patungkol dun sa mga pictures, wala naman daw po sa kanya. Ngayon po, sa akin po, sa personal assessment ko, sabi ko nga, hindi kaya napunta na yan doon sa palasyo. Hindi kaya na-ibenta na sa kanila. Kasi, iyan, tiwalang-tiwala na sila na walang lalabas na ganyan. Kaya nga, para silang nagulat nung bigla akong lumabas. Kasi, napakadali kasi itanggi na lang yan. Katulad ng ginagawa ng PIDEA, itinatanggi na lang yung dokumento. Wala yan, ganyan-ganyan. Di ba, pinalalabas pa nga nila na ako ay sinungaling. Para sabihin na yung dokumento lumabas, hindi totoo. Kaya lang nga, wala namang ibang mag-authenticate ng dokumento kundi yung mismong taong gumawa ng dokumento, yung nakapangalan sa dokumento, at yung lumagda sa dokumento. Kaya yun po ang nangyari. Kaya nga, galit na galit sila. Sir, ang ano ko naman, sir, di ba sinabi mo, tinanong mo si Maharlika kung nasa kanya. So, sa tingin mo rin is wala, sabi niya wala. Pero it was during that point in time, wala sa kanya. Meron ding interview sa kanya si Sas. It might be after you talk to Maharlika
baka nasa kanya na. Binalikan ko po yung sinasabi niyo pong interview, yung nag-usap sila ni SAS, ano? Sabi ni SAS yung blue folder. Kaya nagkaroon ng yung blue folder, kaya nabuo sa isipan ng tao yon. Kasi nga po, yung folder po na nilagyan ko noon, merong cover sheet na blue na confidential. Yung folder po, kung hindi ako nagkakamali, parang cream o brown. Brown siya o cream. Pag binuksan mo yon, meron ho siyang bond paper na kulay blue. Nakalagay puro confidential. Nakalagay po doon. So hindi yung folder, hindi yun ang blue. Ang blue yung cover letter. Cover sheet. Pag binopen mo yung folder, lalabas yung confidential. Ang nasa ilalim na confidential is yung memo. Yung memo. Tapos nandun na yung sunod-sunod na po yun. Nandun din po yung sinumpang salaysay nung confidential informant. Andun din po yung mga kopya ng litrato. Ang ipinagtataka ko, bakit ang napunta lang kay Maharlika ay yung 3 dokumento. Nasaan yung salaysay, nasaan yung mga litrato. Yun po yun. So ngayon, ang ano natin is baka nasa Malacanang na. Hindi po natin alam. Kasi, unang-una, kung titignan nyo, kung i-assess din nyo yung situation, bakit ipinade-deny na lang sa akin? Deny na lang natin para hindi magulo. Di ba? Deny na lang. Kumbaga sa may dumukot ng papel, may dumukot ng yung mga importante. Kasi, kung ako man, si Maharlika, o kung kayo si Maharlika, anong ilalabas mo? Yung pre-ops, yung authority to operate, yung memorandum, or yung litrato? O tsaka yung salaysay na detalyado? Ang ilalabas ko na muna yung pre-op. Ay, hindi. Ako, ilalabas ko litrato. Litrato na wala nang usap-usap. Ba't ko papahabain yung, kumbaga sa kung bang sa loob ng kwarto kasama mo yung shota mo, ba't ka mag-uumpisa sa paa ng kama? Hindi pwede rin kasi gamitin din yan for information and awareness. Kaya nga, kung sakali, ilalabas mo muna yung pre-op. Ay, hindi po. Ewan sa tipo ni... kasi parang... Sa personality ni Maharlika? Oo. Ang personality ni Maharlika, boboljacking ka talaga. Padadapain ka niya. I don't think, kasi parang hindi pasok doon kay MD na, let's say, sabay-sabay niyang nakuha lahat. I don't think iaatado niya yun eh. Oo, pero ibig sabihin, kasi, kumbaga sa akin, yung, kumbaga sa kung ito, wala, magtataka ka kasi, saan hinugot ni Pangulo Duterte yung information bago mag-eleksyon? Diba? Yan, dapat ay tatanong ko sa iyo, Sir Morales, kasi nung mayor pa daw siya, nakita na daw na yan. And, nung naging presidente na siya, na naman sa kanya, na ipakita na naman niya, kumbaga na-brief na naman siya dyan. Ibig sabihin, 2012 pa kasi ang dokumento na yan. Kung 2012, ako nawala dyan, 2013 Nawala ako sa PIDEA. 2012 kung daw nagkakamali, late part ng 2012, na-reassign na ako sa sa NCR Kaya nung mawala ako dyan sa sa Intelligence Investigation Service, hindi na ako nagkaroon ng access pa dyan sa mga dokumento. Doon sa kaya yun May tanong dito Kuyang, pero bakit pa-guessing game siya sa informants? Sino? Siguro po ang tanong niya, bakit po yung mga informant ninyo ay bakit pa-guessing game pa? Kumbaga bakit pa ito ay pinapahulaan kung sino? Bakit hindi pa i-reveal yun ba ang ibig mo sabihin, Lenny Fermin? Bakit hindi pa i-reveal ang mga informants? Parang gano'n yata yung punto ni baka si Maharlika. Kasi si Maharlika yung nagkaroon ng guessing game. Kung sino ang possible na informant. Oo, siyempre, naman ni Maharlika yun. Siyempre, sa kanya, may nagpipit siguro ng information at sa palagay naman niya, valid naman yung information. Basta sa akin, wala akong dinideny, wala akong kino-confirm. Doon sa, na yan. Di ba po, sir, nung time na kinuhaan nyo ng sinumpaang salaysay yung informant, kung kailan man po yun, ninonotarize po ba yung sinumpaang salaysay? Ang PIDEA po, meron siyang authority na mag-administer ng oath.
Okay. Kaya, kumbaga sa, parang police din, meron siyang authority na mag-administer ng oath, yung mga commission officer, yung tiniente, pataas, pwede siya mag-administer ng oath. Yung pagkakaiba po kasi noon, yung notaryo kasi, yun, nag-administer ng oath. Pero ang PIDEA at saka ang PNP, yun, meron silang authority rin na mag-administer ng oath. Pati NBI, ganun din. Opo. Pero ninonotarize po yun, sir. Iba ho yung notaryo. Ang notaryo, ito po yung, para bang nanumpa ka sa piskalya, ganun lang po yun. Ganun. Hindi Nevertheless, yung oath Marimaraw, yung pagka-under oath yung statement, whether ninotarize yun nung abogado, ang effect kasi nun, you cannot tell a lie if a statement is under oath. So, kumbaga, ang effect rin naman yun ay hindi pa rin siya pwedeng, pa rin yun, perjury pa rin yun kapag nagsinungaling ka doon. Kasi ang tinatanong ko kung nanotaryo siya, kumbaga, pwede rin natin yan kunin as public document. Kasi ang mga notarize. Pero kopya po yung noon, yung nag-administer, merong kopya po yun. Ayaw lang nila ilabas. Ayaw lang nilang alamin. Tapos yung po bang kopya ng nag-administer na yun, personal record niya yun or public record na sinasubmit sa isang department, something? Hindi ko po alam sa... Kaya ako sa nagtatanong, nag-aano pa ako ng iba pang paraan para makuha yung dokumento na yan. Alam niyo, kung gugustuhin ng PIDEA, makikita nila. PIDEA, kasi kung authorized sila to administer under oath, hindi po ba dapat nagki-keep sila noon? Tapos lawyer din naman yung may hawak. Yung nga po kung gugustuhin nila, ano naman nila yan Nasa kanila lahat ng power nasa kanila lahat ng Kung gugustuhin po nila. Mga resources para i-verify. Ayun. Kasi ako nasa labas Nasa labas po ako Kaya pwede naman nilang nasa kanila yung mga dokumento nga na panahon ng kopong-kopong, meron sila Ayun. Paano kaya mapapalabas yan? Kung gusto nila, kaya naman nila. Kaya lang, ayaw nilang hanapin. Oo, ayaw nilang hanapin. Pwede naman yun na parang, asan yung inventaryo ninyo ng mga documents na, yung mga in-administeran nyo ng oath, let's say kung March yun, di ba? March 2012, for that specific period. Ayun. Ayun lang. Sabi ni Uniwise, wag raw i-confuse yung oath with notarized document. Uniwise, meron akong question. Kapag kasi authorize yung mga tao kasi doon, yung mga lawyers doon sa PIDEA to administer oath. 'Di ba? Hindi ba ganoon rin naman yung effect noon? Ganito po 'yan authorize siya, hindi pa rin siya pwedeng sinungaling doon. Yung sinasabi nila kasi, ang pagkakaintindi nila, pagka yung panunumpaan, notaryo. Kasi sa amin, hindi ka na kailangan pumunta pa ng maghanap ng abogado, papanotaryo kasi meron na kayo authority. Authority kayo mag-administer ng oath. Kasi kung walang authority ang PIDEA na mag-administer ng oath, hindi tatanggapin ng piskalya yan, hindi tatanggapin ng huwes yan. Ganun po yun. Ayun. Kahit sa public office may oath, sabi ni Uni. Pero hindi kasi lahat ng official ay maaaring mag-administer ng oath. May specific lang na mga yun. At yun ay parang kino-commission yun. Kumbaga, tinatalaga yun. Hindi, not everyone can administer oath. Ayun. Pero sir, tandaan nyo pa kung sino nag-administer. Hindi po ako kaharap nung i-administer yun Pumunta po yung confidential informant. Sinamahan po ng staff namin yun. Ayun. Anyway, dapat talaga patalsik yung bakit naghahanap si Senator. Ayan. Anyway, meron pa ba kayong katanungan at 2 oras na nating kausap si Kuyang Jojo at humahating gabi na. Ayan, meron pa ba kayong gustong siguro last question na lang tayo? Meron pa bang gusto diyan na itanong kay Kuyang Jojo?